Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Tatay Rico. Purihin po ang ating malapagnoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po mga kapatid ay sama-sama pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila at mapagpalang Ama, mga kapangpangalan ni Jesus, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved and honorable Pastor Will Disratal Medrig and Time Prophet. Our loving God, mahal na Panginoon, kami po muli tao sa puso papaabot ng pagdadakila, pasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa paglangis mo sa malawang yugto na natapos ng balgawain. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga buhay na patutuo, maging sa mga tapat na anak na kaloob ng mga sampung bahagi, mahandog, lalo't higit, O Diyos, aming pinasalmatan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming malamat sa iyong banal na matamis na presensya na hindi mo ipinagkait sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. At muli, O Diyos, narito po kami sa pag-aaral, pakikinig ng salita, salitin ng kaligtasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, yung basbasan lang isan, yung salita na aming mapapakinggan, lang isan mo rin yung abang lingkod, O Diyos, sapagkat wala akong magagawa. Kung wala ka, gamitin mo lamang akong instrumento, daluyan yung banal salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo rin ako sa lahat ng aking pagkasala at aking dalangin, mahal na Panginoon, tulungan kabagan ako, O Diyos, na aking mahiyag yung salita na mayroong pag-ibig kapangyarihan at aking dalangin, mahal na Panginoon, na yung buksan ng puso't isipan lahat ng mga anak na narito mula sa pinakabata hanggang pinakapatanda, ikaw magpaunawa sa bawat isa sa amin ang salita ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Muli, sa unang dalangin po ng aming kinagalang mahal na pastor, sama-sama namin sinasaway ang lahat mo uring ng hadlang, hindrances, doubts, and unbelief, pick us out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay makabalik na po sa ating inuupuan. First and foremost, I would like to give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our loving God, our one true God, our dear Jesus Christ. Hallelujah. Our Savior Jesus Christ, ang nag-isang Diyos na buhay. We give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and we always remember and cherish their blessed preachings and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Stradal Almeda, and to our beloved Assistant Pastoral Lina Comon Almeda. And greetings din po to all the beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, sa lahat po ng mga manggagawa, sa lahat na sa aking kapwa mangaral sa lugar na ito, sa ating lahat na narito, paguhan mat datihan, magandang hapon po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At salamat sa ating mahal na Panginoon. Muli tayo narito, sama-sama, nagluluwalhati, nagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, gaya nga mga kapatid, ang sabi ng ating huling inawit, mga mahal, all the glory belongs to our loving God. Kaya nga po tayo mga kapatid ay pinagpapala dito po sa banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade, mga mahal. Sapagkat mga kapatid, ang ating mga magulang sa Panginoon, ang pastor na ibinigay po ng ating dakilang Diyos sa atin, tinuro po sa atin, mga mahal, na lahat ng ating ginagawa, lahat mga kapatid, ay ginagawa po natin ito para sa pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, tuwing tayo nagkakatipon, hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Nandun palagi ang pagkilos niya sa ating kalagitnaan. Mga minamahal. Kasi mga kapatid, wala man po tayong ibang itinataas dito sa banal na gawain, dito sa banal na pulpito. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. We only give glory to our loving God, the one true God, our dear Jesus Christ. Mga mahal. Kaya mga kapatid, nandun yung katugunan ng ating mga panalangin, nandun yung mga mahimala, nandun yung mga kagalingan, mga mahal ng ating mga karamdaman. Mga kapatid, nandun ang kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Dahil mga kapatid, wala po tayong ibang itinataas, wala po tayong ibang gino-glorify, mga mahal, walang iba kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo nagpapasalamat, mga mahal, sapagkat mga minamahal, paulit-ulit man nating sinasabi, mga minamahal. Pero yun po, mga kapatid, ang katotohanan. Tayo po binigyan ng mahal na Panginoon ng totoong pastor na nag-lead sa bawat isa sa atin na hanggang sa mga oras nito, bagamat wala na sila, mga mahal, nararito sa ating mga puso, ipinagpapatuloy po natin ng taos sa puso yung kanilang iniwan sa bawat isa sa atin, mga mahal. Kaya nandun pa rin, mga mahal, ang katugunan ng ating panalangin. Nandun pa rin yung pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, sa ating kaligitnaan. Kaya napakapalad po natin
So mga mahal, sabi nga ng ating pag-aaralan, mga mahal, mga kapatid, yung daan ng, so mga mahal, yung daan na ating tinatahak ngayon, mga mahal, ito po yung daan patungo sa mabuting buhay. Mga minamahal. Kaya ito po ating ipagpapatuloy. Bagamat magtatapos na yung taong ito, mga mahal, pero patuloy pa rin po tayo doon sa tamang daan na ating nasumpungan sapagkat ito po yung daan patungo sa buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung daan, mga mahal, kung saan, mga mahal, ang sinabi ng mahal na Panginoon, it is a abundant, mga mahal, buhay na kasaganaan, mga mahal. So yung ating tinatahak ay patungo sa buhay na kasaganaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala na po tayong hahanapin pa, kundi tayo magpapatuloy na lang hanggang sa pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga po rito, mga mahal, ating basahin po sa ating unang talata, dito po sa John chapter 10, verse 10. Kindly po sa ating Bible readers. Amen. Praise the Lord. Here in the book of John chapter 10 verse 10. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen. Ay po sa aklat, isanuan ng kabanata ay 10, ang talata ay 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pagkabasa ng banal na salita ng mahal na Panginoon. So ang ating title, mga Lord, The Way to a Better Life. Ang daan patungo sa mabuting buhay o abundant life, mga mahal. So ang sabi ng ating nabasa, mga kapatid, hindi pumaparito ang magnanakaw. O the thief cometh not, but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and they might have it more abundantly. So there is Jesus offers an abundant life. Yun po yung ino-offer ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. So He's offering an abundant life. So mga kapatid, so yung walang espiritu ng mahal na Panginoon, hindi nila naunawaan kung ano yung abundant, yung masaganang buhay. Ang alam po ng tao, mga minamahal, kapag marami ka ng pera, nabibili mo lahat ng iyong kagustuhan, maganda ang sasakyan mo, malaki ang tahanan mo, o maganda yung tahanan mo, merong magagara kang damit, alam nila masagana na yung kanilang buhay. Meron silang kinakain na araw-araw, ganun mga kapatid, ang alam nila, ganun yung kasaganaan ng buhay. Mga minamahal, pero hindi po yun ang ibig sabihin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Higit pa po doon, mga minamahal. Kasi yung mga blessing na yun, mga minamahal, ay kayang ibigay po ng ating dakilang Diyos sa atin kung tayo po'y maglingkod na tapat sa Kanya. Sapagkat marami pong tao, marami silang, sabihin po natin na sila po'y pinagpala materially, mga minamahal. Magandang alam mga trabaho, marami silang ari-arian, sagana sila sa lahat, mga minamahal. Pero, yung meron po tayo ngayon ay wala po sila, mga kapatid. Wala silang kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Meron pa rin silang hinahanap. Pero mga minamahal, tayo po ay mapalad sapagkat ating nasumpungan yung daan ng abundant life, mga minamahal, o mabuting buhay. Buhay na masagana. So, sa talatang ito na ating nabasa, on one occasion, there is Jesus stated His purpose in coming to this earth, mga mahal. Sinabi ng mahal na Panginoon o sinalaysay ng ating dakilang Diyos, inihayag niya, mga mahal, sa talata na ating nabasa kung ano po kanyang layunin, kaya po siya ay pumarito dito sa lupa. Na ang sabi ng ating nabasa, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, sabi ng mahal na Panginoon, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
So mga mahal, dati tayo po mga kapatid ay patay sa harapan ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tayo po'y mga patay sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero nung ating nasumpungan ang daan ng buhay o abundant life, mga mahal, nasumpungan natin ang mahal na Panginoon, nagkaroon po tayo ng buhay. At ang buhay na ito, ang sabi ng mahal na Panginoon, ito ay masaganang buhay, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi ng mahal na Panginoon, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So mga minamahal, abundantly, saganang buhay o masaganang buhay, ang sabi ng mahal na Panginoon. Magkakaroon tayo ng buhay. Ngayon, mga kapatid, tayo nagkaroon ng buhay. Yung dating patay sa harapan ng mahal na Panginoon. We are all spiritually dead, mga minamahal. Bagaman tayo buhay sa laman, tayo patay sa kasalanan. Pero nung ating nasumpungan ng mahal na Panginoon, sinuko ang ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon po tayo ng totoong buhay, mga minamahal. Ito yung buhay ngayon na meron po tayo. Mga kapatid, yung patay sa kasalanan ay milong bunuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y nilinis ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Kaya mga kapatid, this abundant life our dear Jesus offer is more than simply life in the hereafter. Ano po yung hereafter, mga mahal? Ito po yung life after death, yung darating na buhay. Kaya mga kapatid, higit pa, yung pagpapala, mga minamahal, kung tayo pinagpapala ngayon, thank the Lord. Ating pasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang sabi nga ng kanyang banal salita, mga kapatid, kahit na tayo nakapagpalayas ng demonyo, mga mahal, pinagpapala tayo ng lubusan, ang higit nating ipagpasalamat ay ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pamamahal na Panginoon. Yun ang ating ipasalamat, mga mahal. Mga kapatid, kasi yung blessing na ating natatamasa ngayon, mga mahal, ito po, mga kapatid, ay giveaway lang ng mahal na Panginoon. Sapagkat higit pa yung ating tinanggap sa ating dakilang Diyos. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga minamahal, kaya nga sa ating mga Kristiyano, ang ating pinaghahandaan, yung ating hindi yung buhay rito. Yes, mga mahal, nagtatrabaho po tayo, nag-iipon din po tayo, mga mahal. Pero higit na ating pinaghahandaan ay yung ating buhay, mga mahal, the second life, mga mahal. Yung pangalawang buhay natin, mga mahal. Mga kapatid, doon sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng kanyang banal salita, maangkin mo man ang lahat ng kayamanan dito sa lupa kung ang iyong kaluluwa ay itatapon sa impyerno. Walang silbi po yun. Pero mga kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoon. Pinagpapala na tayo dito, mga mahal. Nakakasigurado pa tayo na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sigurado po tayo na tayo po ay tagalangit. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po pa tayo natutuwa, mga mahal, na tayo po ay tagalangit? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo nag-aalinlangan na tayo tagalangit, mga kapatid, maiiwan po tayo pagdating ng rapture. Baka mahal, dapat hindi tayo nag-aalinlangan, kundi tayo nagagalak sapagkat sigurado po tayo, alam po natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay doon sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, bagamat, mga mahal, ang mahal na Panginoon, though He does not promise wealth or luxury, mga minamahal, hindi po ipinangako ng mahal na Panginoon yung kayamanan or yung luxurious life sa atin. But He does assure us of a loving Father in heaven who cares for His children, mga minamahal. So meron po tayong Ama doon sa langit, mga minamahal, na nagpapahalaga sa Kanyang mga anak. Everybody shall praise the Lord. So we have a Father in heaven who cares for His children. Merong tayong Ama sa langit na mahal, na nandun yung kanyang pag-aruga sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi natin nakikita ang mahal na Panginoon, pero mahal, kailanman hindi tayo pinagkukulang ng ating dakilang Diyos.
Gaya nga yung ating pinag-aralan nung Friday. Hindi tayo kailanman pinagkulang ng mahal na Panginoon. That's why we give thanks to our loving God. So mga mahal, we have a loving Father in heaven who cares for His children na siyang nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga man ang sabi ng kanyang banal na salita, mga mahal, huwag tayong mag-alala o don't worry. What shall we eat? Or what shall we drink? Mga mahal, or what shall we wear? Mga mahal, because mga mahal, our Father in heaven knows that we need all these things. Yung ating Ama sa langit, alam niya lahat na yung mga bagay na yon ay ating kailangan. Kaya ito ba ipagkakaloob? Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Kindly po. Amen. Praise the Lord here in the book of Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayon po sa aklat ni San Mateo, ang kabanata ay 6, ang talata ay 31 hanggang 33. Kaya nga huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po muli sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. So mga kapatid, ang sabi ng ating nabasa, huwag daw po tayong mag-alala. Kaya anuman mga mahal ang darating this coming 2025, huwag natin pong ipag-alala po yun. Kaya ang sabi nga po ng ating nabasa, ang sabi nga po mga mahal na, kaya nga huwag kayong mga balisa. Kasi kapag tayo nababalisa, mga mahal, nag-aalala sa ating buhay, doon pumapasok yung kaaway. Dahil nawawala po yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Pero kapag tayo po ay nananampalataya sa mahal na Panginoon, gaya nga ng ating nabasa, mga mahal na huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming inumin, o ano man ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. So yung mga hintil, mga minamahal, ito po yung mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, o hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ito rin yung kanilang pinaghahanap. At ang sabi rito, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So mga kapatid, sa buong taon ng 2024, meron po bang pinagkulang ng Diyos dito? Meron po bang natulog sa kalye? Mga kapatid, meron po bang nanglimos sa atin ng kanilang kakainin? Wala po. Amen po ba, mga kapatid? So, kapag tayo umuwi, maayos yung ating higaan. Everybody shout, praise the Lord. Paglabas natin sa ating trabaho, kahit na winter, mainit yung ating sinasakyan. Mami na mahal. Pag-uwi natin sa tahanan natin, baka yung ating ref, wala nang pampapaglagyan yung ating pinapalengke, mga mahal. Dahil punong-puno na. Umahapaw na. Everybody shout, praise the Lord. Ganun po magpala ang mahal na Panginoon. Kaya hindi po tayo pinagkulang ng ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating nabasa, huwag tayong mag-alala kung ano yung ating kakainin sa araw ng bukas.
Dahil ang Diyos ang magpo-provide. Mga minamahal. Huwag tayong mag-alala kung ano man yung ating iinumin. O ano ang ating dadamtin, mga minamahal. Baka ngayong damit natin, mga kapatid, may mga bago pa na hindi na natin na isusuot. Dahil bili lang tayo ng bili, hindi natin alam kung saan natin nilalagay, mga minamahal. Mga kapatid, baka punong-puno na. Baka kailangan naman pong ipamigay. Dahil puno na. Wala nang papaglagyan yung ating cabinet, mga minamahal. Baka hindi na rin magkasa, mga kapatid, kapag bumili tayo ng cabinet kasi punong-puno na ng cabinet yung ating bahay. Dahil napakarami pong damit. Everybody shout, praise the Lord. Dahil pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon. So lahat ng pinagpala ay pumalakpak na malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Wala pong pinagkulang ng Diyos sa atin. Kaya alisin po natin yung pag-aalala. Dahil kapag tayo nag-aalala, mga mahal, hindi po masaya ang mahal na Panginoon. Nalulungkot ang ating dakilang Diyos. Gusto niya, mga mahal, tayo po yung laging masaya. Lagi po tayong nanampalataya sa Kanya. Lagi tayong nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, lagi nating inaasa lahat ng ating ginagawa para sa ating mahal na Panginoon. Tayo umaasa na siya ang magbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala. Kaya mga kapatid, ang sabi ng salita ng Mahal na Panginoon, sabi po rito, sapagkat lahat ng bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi ng verse 33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang harian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po pala ang sikreto. Para tuloy-tuloy yung blessing. Lagi nating hanapin ang mahal na Panginoon. Lagi nating unahin ang ating dakilang Diyos. Upang mga mahal, yung blessing, susunod na lang po sa atin. Kaya ang sabi nga, para pawang ang mga bagay na ito, all the blessing, mga mahal, susunod lamang sa atin. Hindi na natin hahanapin yung pagpapala, sapagkat yung pagpapala na ang siyang hahanap sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ba tayo masaya, mga mahal, na yung blessing ang maghahanap sa atin? Yung tao, mga mahal, karamihan ng tao, yung blessing ang kanilang hinahanap. Pero tayo, mga kapatid, hindi na natin hinahanap yung pagpapala sapagkat yung pagpapala ay kusang dumarating sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kasi buhay ang Diyos po natin. Kapag siya'y lagi mong inuuna, siya'y lagi mong hinahanap, mga kapatid, minsan makalimutan mo nang humingi sa mahal na Panginoon. Dahil wala ka nang hihingiin. Dahil lahat provided na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po walang kalugihan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, yung daan na ating tinatawag, ito po yung daan patung sa abundant life. It is the way to a better life. Mga kapatid, kaya ito'y ipagpatuloy lang po natin. Seek ye first the kingdom of God. Even though sometimes we are tired, mga mahal sa ating trabaho, nandun pa rin mga kapatid, huwag natin alisin yung desire. Sikapin pa rin natin na pumarito upang ating purihin, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Itaas ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang ating dakilang Diyos. So mga kapatid, the blessing, ito po mga kapatid ay sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapala ang ipagkakaloob po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi, more than sufficient provision for those who are willing to follow Him. Sapat-sapat o sobra-sobrang pagpapala o provision, mga mahal, ang ipagkakaloob ng mahal na Panginoon, to those who are willing to follow Him. Yung willing na sumunod sa Kanya. Basahin po natin, mga mahal, yung sobra-sobrang pagpapala. Mark chapter 10, verse 29 to 30. Kindly po.
Amen. Praise the Lord. Here in the book of Mark, chapter 10, verse 29 to 30. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands and persecutions, and in the world to come eternal life. Amen. Amen. Ay sa aklat ng San Marcos, ang kabanata ay 10, ang talata ay 29 hanggang 30. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. 30. Na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip na mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po muli sa pagkabasa ng bansalita ng mahal na Panginoon. Isang buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. It's a more than sufficient provision, mga manumahal, ang ipagkakalob ng mahal na Panginoon to those who are willing to follow Him. Ayan ang ating nabasa. Sobrang pagpapala. Ang sabi ng ating mahal, sinabi ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak na mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito, ngayon at sa panahong ito, mga mahal, ng mga bahay at mga kapatid ng mga lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Everybody shout, praise the Lord. So it's more sufficient blessing, provision. Sobrang pagpapala. Mga kapatid, tayo pinagpala ng tahanan. So mayroon tayong tahanan, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mayroon tayong tahanan dito, mayroon tayong tahanan dito, mayroon pa tayong bahay sa langit na nag-aantay sa atin. Kaya sobrang mga minamahal, napakaganda yung ating trabaho. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Sobrang blessing. Binigyan po tayo ng mga kapatiran. We are brothers and sisters, mga mahal. Higit pa yung ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Grabing blessing ang ating tinatanggap sa ating mahal na Panginoon, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo lugi sa ating ginagawa para sa ating mahal na Panginoon. Ang kapalit ay puro pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Minsan naiisip natin para tayong pinagkukulang, mga mahal, sa ating finances, sa ating financial minsan. Pero mga kapatid, sinusubok lang pala tayo ng mahal na Panginoon. Gaya ng ating napapakinggan na buhay na patutuo. Minsan tayo nag-aalala, mga mahal, pero nandun pa rin yung wisdom na ibinibigay ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. At yung mga pagsubok na yun na ating napapagtagumpayan sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Tayo minsan nag-aalala, baka hindi na natin mabayaran yung mga bagay na ito, mga kapatid. Pero kapag tayo nanalangin, nagsumamo sa ating mahal na Panginoon, nagugulat na lamang tayo. Gaya ng ating napapakinggan na buhay na patutuo, nagugulat na lang tayo. Ba't nababayaran po natin? Mga kapatid, dahil buhay ang Diyos na ating pinaglingkuran. Dahil ginagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, minsan, mga kapatid, dumarating sa atin na darating na yung due date, mga mahal. Hindi natin alam kung saan tayo maghagilap, mga kapatid, kung saan tayo kukuha ng ating gagamitin. Pero mga mahal, dakila ang Diyos. Nandun pa rin, siya pa rin ang gumagawa ng paraan. Mga kapatid. Kaya mga mahal, walang kalugihan
puro pagpapala ang ating tatanggapin kung tayo'y maglingkod na tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya napakalaga, mga kapatid, mahal, habang tayo nagtatapat, nagkakaloob sa mahal na Panginoon, nanurin din, ibinubuhos ng mahal na Panginoon yung blessing sa bawat isa sa atin. Mahal. Kaya totoo ang salihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang sabi nga po rito, mahal, tayo pinagpapala na rito, merong pang buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. So mga kapatid, those who receive this life as a life are blessed, mga mahal. Yung abundant life. Tayo na tumanggap, mga kapatid, sa better life o abundant life, tayo po ay pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi nga mo rin dito, mga mahal, balikan muna natin, mga kapatid, sa 29. Kasama pala, mga kapatid, sa blessing, ang sabi po dito, mga mahal, yung problema o pagsubok ba, mga kapatid, ang sabi dito, and Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that had left house or brethren or sister or father or mother or wife or children or lands for my sake in the gospel, but he shall receive 100-fold now in this time, houses, brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. Kaya hindi tayo nagtataka. Minsan dumarating yung pag-uusig sa atin. Kasama, yun din pala ay pagpapala. Bakit po mga mahal? Dahil kapag napapagtagumpayan natin yung persecution, doon nagle-level up yung ating faith sa mahal na Panginoon. Lalong tumatatag ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga mahal, kapag wala ng persecution, mga kapatid, minsan doon tayo nagiging pabanjing-banjing na lang sa paglilingkod. But with persecution, mga mahal, yung trials na ating na-overcome, mga mahal, na ating tinatahak, mga kapatid, kapag ito'y ating na-overcome, lumalakas lalo ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Through trials, mga mahal, persecution, doon din po tayo natututo, mga mahal, na lalong lumapit sa ating dakilang Diyos. Na lalo nating hanapin ang mahal na Panginoon. Kasi mga kapatid, kung puro blessing lang, material blessing, wala nang pagsubok, baka makalimutan po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. But through trials, persecution, mga minamahal, lalo po tayong nagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Lalo nating hinahanap ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, yung persecution, it's also a blessing from our loving God. Yung trials. Kaya kapag tayo nasa trials sa mga oras na ito, give thanks to the Lord. Dahil tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Ang po niyan ay blessing. Abundant blessing. Blessing na ito'y pangako ng mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, the happiest people in the world are those who truly commit themselves to following Jesus' way. Yung totoong masaya na mga tao, mga kapatid, o pinagpala dito sa mundong ito, mga mahal, ay doon yung mga tao, mga mahal, who commit themselves following the Jesus way. Tayo po yun. Dahil wala po tayong ibang sinusunod, mga kapatid, kundi yung daan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. So we are following the way of our dearest Jesus. At yung daang ito, mga kapatid, ito po'y daan patungo sa kaligtasan. Patungo sa pagpapala. So mga mahal, so the happiest people in the world are those who truly commit themselves to following Jesus' way, even though living in the most adverse circumstances, kagaya po ng ating beloved Brother Paul. Dito po sa Philippians chapter 4, verse 11, verse 13. Pagamat marami siyang pagsubok, maraming nag-uusig sa kanya, maraming trials na kanyang pinagdaraanan, siya ay nakulong, mga mahal. Pero mga kapatid,
hindi siya lumihis ng daanan, kundi patuloy niyang sinunod ang daan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin, mga minamahal, sa Philippians chapter 4, verse 11 and 13. Amen. Praise the Lord. Here in the book of Philippians, chapter 4, verse 11 to 13. Not that I speak in respect of want, for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Praise the Lord. Ayod sa aklat ng Pilipos, ang kabanata ay 4, ang talata ay 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakumbaba at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y sumigaw na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi ni Pablo, mga kapatid? Ang sabi niya rito, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan, aking kinaroroonan. Ganun po yung totoong Kristiyano. Anuman yung ating kalagayan sa ating buhay, minsan mga kapatid, tayo ay nasa trials. Minsan tayo naman po ay lubos nandun sa peak na pinagpapala. Pero mga manmahal, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Nandun pa rin yung kanyang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya nagrereklamo sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, ang sabi niya, mga mahal, anumang kalagayan ng kanyang buhay, nagiging kontento siya. Nandun yung contentment sa kanya. Minsan, minsan dumarating yung trials, kontento pa rin siya, mga mahal. Ano man yung ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, may pagkain o wala, kontento pa rin siya. Nandun pa rin yung kanyang kagalakan at kasiyahan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin siya sa daan na kanyang tinatahak, sapagkat alam niya na nandun ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi niya, mga sa verse 13, I can do all things through Christ, which strengthened me. So lahat ng bagay ay ating magagawa dahil sa mahal na Panginoon, dahil sa Diyos na siyang nagpapalakas sa atin. Minsan, mga kapatid, dumarating talaga yung pagsubok sa atin. Minsan, pinaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon dahil ayaw niya na tayo po'y magmalaki sa Kanya. Gusto niya, mga mahal, trials or blessing, nandun pa rin yung ating pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Nandun pa rin yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Yun po yung nais ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Kaya mga mahal, maging yung mga naunang Kristiyano sa atin, doon sa dako ng Asya, mga kapatid, ang sabi nga mga mahal, they were persecuted, but they rejoiced. Sila ay pinag-uusig, pero nandun pa rin yung kanilang kagalakan. They remain faithful to our loving God. Mga kapatid, hindi sila nanghina, hindi sila nang lupaypay, kundi lalo silang lumakas at lumakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam nila, mga mahal, na doon sa daan na kanilang tinatahak, bagamat maraming pagsubok, maraming pag-uusig, mga mahal, ang dulo nun ay totoong pagpapala na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Minsan, bigla na lang nga, dumarating yung karamdaman, mga kapatid. Kagaya po ngayon. Dahil sa dulot ng masamang panahon, mga minamahal, maging ang iyong panglingkod mga kapatid, walang exempted sa atin. Dahil tayo ay nasa physical body pa rin, mga minamahal. Pag tayo tinamaan ng karamdaman, tatamaan ka talaga. Pero, hindi tayo nag-aalala dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung ating huling talata. Basahin po natin. 1 Peter chapter 1, verse 6 and 8. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Here in the book of 1 Peter chapter 1, verse 6 to 8. Wherein ye greatly rejoice, thou now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan po sa aklat ng unang Pedro, ang kabanata ay 1 talata ay 6 hanggang 8. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at kaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesukristo. 8. Na hindi ninyo nakikita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangangagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang pansalita. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon at tayo po sumigaw na praise, malakas na praise the Lord. So the way to a better life is not easy. Hindi po madali. Hindi naman sinabi ng mahal na Panginoon na puro rosas yung ating lalakaran. May mga baku-baku rin, may mga tinik. Maaari tayo madapa. Maaari tayo matusok sa tinik, mga mahal. Pero huwag tayong mag-alala. Dahil nandun pa rin palagi ang kamay ng mahal na Panginoon. Na tuwing tayo madarapa, tayo ibabangon ng ating dakilang Diyos. Minsan tayo matusok ng tinik, mga mahal. Walang ibang mag-aalis po niyan, kundi ang mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng ating nabasa, yung mga naunang Kristyano sa atin sa Asia. Ang sabi mga kapatid na sa ating binasa, na ito ay inyong totoong ikinagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. So hindi basta-basta yung kanilang pinagdaraanan, mga mahal. Ang sabi nga, mayat-maya, pinalulumbay sila ng mga pagsubok. Mga kapatid, nandoon palagi, mga mahal. Pagkatapos ng isang pagsubok, minsan may pagsubok na naman. Pero hindi sila nanlumo. Nandun pa rin yung kanilang kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandun pa rin yung kanilang kasiyahan, mga kapatid, na papaglingkuran na may katapatan ng ating dakilang Diyos na buhay. At ang sabi nga ng verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto. Mga kapatid, yung pagsubok pala sa atin, yung pagsubok sa ating pananampalataya ay mas mahalaga pa sa ginto. Yun ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira, yung ginto nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumbungan sa ikapupuri at ikululuwalhati at ikararangal sa pagkahayag ni Hesukristo. So mga kapatid, ibig sabihin, trials make us perfect. Tayo'y piniperpekto ng mahal na Panginoon. Sa
upang mga mahal sa panahon na tayo ay haharap sa ating mahal na Panginoon, tayo ay purong-puro sa harapan ng mahal na Panginoon. Kapag mga mahal tayo nakita niyang purong-puro ang ating maririnig sa ating mahal na Panginoon, come, my faithful servant, pumasok ka na sa aking kaharian. Nang sabi rito mga kapatid sa verse 8 na hindi niyo nakita ay inyong inibig na bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita. Wala pong nakakita sa atin sa mahal na Panginoon. Pero nandun ang ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Ngayon, may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak at puspos ng kaluwalhatian. Mga kapatid, totoo po yun. Kasi kung wala po tayong kagalakan, hindi po tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dinaig na tayo ng pagsubok. Pero mga kapatid, dinaig po natin yung pagsubok, trial sa ating buhay. Kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. The way to a better life, mga kapatid, ulitin ko po, hindi po ito madali. Pero, kasama po natin ang mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, I encourage each and everyone, continue on our faith. Patuloy tayo, ating tayuan yung pananampalataya na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon. Hindi tayo nagkamali sa daan na ating tinatahak. Ang daang ito ay patunga sa buhay na walang hanggan sa piling po ng ating mahal na Panginoon. We don't know what will this coming year, 2025, mga minamahal. Hindi natin alam kung ano ang ating kaharapin. But have faith in the Lord. Mga minamahal, kung paano tayo pinagpala sa 2024, ganun din tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon sa darating na 2025. Kaya mga kapatid, habang inaawit po natin yung awiting walang hanggang pasasalamat, ating ipaabot ang ating pagdadakil at pasasalamat sa mahal na Panginoon. Maraming mang pagsubok na ating dinaanan sa 2024, pero salamat sa mahal na Panginoon, mas marami yung blessing na ating tinanggap sa Kanya. Kaya mga kapatid, habang tayo maawi, yes, there is Jesus. Oh, hallelujah. Ituon po natin ang ating puso at isip sa ating mahal na Panginoon. Ibuka po natin ang ating mga labi. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y lumuhod, mga minamahal. At ating ipaubot ang ating dakilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Diyos na hindi nagpapabaya. Diyos na nag-iingat. Diyos na nagpapatas ng atin. Mga kapatid, kung tayo nanghihina, itaas natin ang ating dalawang kamay at ating purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibuka natin ang ating mga labi. Ang ating inawitan, walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Ang ating pinupuri ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo umawit, itaas natin lalo ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Ating siyang pasalamatan. Salamat! Salamat o Diyos! Salamat sa pagpapasok! Salamat sa pagpapapat! Salamat sa pag-iingat! Salamat sa pagpapasok! At dito, nakatayo pa rin na Panginoon. Salamat na kami yung pinalalakas o Diyos. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Awitan po natin lahat ng ating dakilang Diyos. Salamat Yes, sa there is Jesus. Oh, hallelujah. banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagsuway mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat Thank you so much, Lord Jesus. Oh, hallelujah. sa mga Yes, hallelujah.
pasasalamat. Pinapaabot sa iyo. Ang sa'yo'y aking sasambitin. Yes, there is Jesus. Maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan. Pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat, O Diyos, ang aming ipinapabot sa iyo. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kailanman hindi tayo pinagkulang ng mahal na Panginoon. Kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Nandiyan palagi ang katugunan ng ating mga panalangin. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito po yung ating Santa Cena, ating Holy Supper. So way back 2,000 years ago, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya ang sakit. Siya'y dinuraan, hinampas, linatigo. Pero hindi siya nagreklamo, mga minamahal. Alang-ala sa bawat isa sa atin. Ganun po tayo kamahal ng mahal na Panginoon. Ang kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sa ating pagsalansang, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay nasugatan. Hindi siya nagreklamo, mga kapatid, dahil iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, bago po sa ating pag-take ng Holy Supper, ang sabi ng banal na kasulatan, kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa salo ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa salo. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mga kapatid, bilang tao, tayo, minsan tayo madaling magalit, uminit ang ating ulo. Pero meron tayong espiritu ng mahal na Panginoon. Madali rin po tayong nagpapatawad. Kaya mga kapatid, sino man ang ating kinagalit, mga minamahal, patawarin natin sila. Humingi tayo ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang mahal na Panginoon, hindi niya tinignan ang ating mga kasalanan. Tayo pinatawad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, habang tayo umaawit, saliksikin po natin ang ating mga puso. At humingi po tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang banal na salita, if we confess our sins to our loving God, He is willing to forgive us. Willing ang mahal na Panginoon na tayo patawarin. Ating lang ipagsisi, mga minamahal. Habang inaawit po natin, mga kapatid, yung search me, O God. Ask grace to our loving God. Ask forgiveness. Ang sabi niya, my son, I am willing to forgive you. Willing ang mahal na Panginoon na tayo'y patawarin. Tayo'y magpakumbaba lamang sa Kanya. Hindi niya tinitignan yung ating kasalanan. Ang gustong makita ng mahal na Panginoon ay yung pusong nagpapakumbaba sa Kanyang harapan na humingi ng kapatawaran. Hallelujah. Search me, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh,
Yes, tell us, Jesus. Hallelujah. Search me, oh God. Hallelujah. Yes, tell us, Jesus. Hallelujah. Search us, oh Lord God. And know my heart today. Oh, Savior, and all my thoughts I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po sa kanyang banal na salita sa Isaiah 53 verse 4 and 5, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa mabamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayo'y nagsigaling dahil sa latay ng mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, before we take our Holy Supper, tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Sama-sama po tayo. Dearest Heavenly Father, Almighty God, in the name of our dearest Jesus, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will D. E. Almeida, your end-time prophet, our loving God, we humbly come before Thee, O Lord. We repent of all our sins and shortcomings. If we have been found in our transgressions, please forgive us, Lord. In the sweetest name of our dearest Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Mga minamahal, hawakan po natin ang tinapay. Let us hold the bread that symbolize the body of our Lord dearest Jesus Christ. And it says, for I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took a bread, and when he had given thanks, he brake it, and said, take, eat this, my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Let us eat the bread together, beloved brothers and sisters. Let us hold the grape juice, which symbolize the blood of our dear Lord Jesus. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Let us drink the grape juice together, beloved brothers and sisters. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, ating alalahanin, mga minamahal, ang ginawa ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng kanyang malasalita, dahil sa kanyang mga latay, tayo nagsigaling sa ating mga karamdaman. Tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Habang tayo maawit, ating pagkulay-kulayin ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking naramdaman. Kaganda kabutihan Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Pinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda kabutihan ng Diyos. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember. Your goodness, oh God. It's so good to remember your goodness, oh Yes, hallelujah, hallelujah. It's so good to remember your goodness, oh God. Napakabuti mo, O Diyos. Thank you so much, Teres Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, O Lord God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po'y dumako sa ating panalangin, sa ating pangangailangan. We need to have a confident, mga kapatid, sa ating panalangin. Ating mga kapatid, isipin na ating tinanggap na ang katugunan ng ating panalangin. Nilutas na ng mahal na Panginoon ang ating mga problema. Sama-sama po tayo manalangin. Dearest Heavenly Father, Almighty God, in the mighty person of dearest Jesus, to the leading prayer of dearly beloved and honorable Pastor Willis Rad Almeida, and time prophet, our loving God, we beseech you, dearest Jesus, we come and bow down to your throne. We ask for forgiveness. Forgive us, dearest Jesus. Hallelujah.
As mahal Panginoon, special prayer po namin, patuloy mahal Panginoon, pagpapala, buhos mo sa buong sambayan ng aming ginagalang mga pastor, tulungan mo sila sa kanilang pagtaguyod sa napakalawak ng balagawain, mahal Panginoon, pagpalain mo sila ng lubusan, mahal Panginoon, maging sa lahat ng mga manggagawa, mga aral, pagpalain mo rin yung banal na gawain, magmula sa aming Central Church, sa lahat ng mga outreaches buong mundo, maging sa lugar na ito, mahal Panginoon, tumawag at magligtas ka pa ng maraming kaluluwa, at patuloy, mahal Panginoon, aming dalangin sa lahat ng mga kapatiran sa balig mga karamdaman, pagalingin mo sila ng lubusan, mahal Panginoon, sa mga kapatiran, mahal Panginoon, sa lugar na ito na natamaan ng flu virus, mahal Panginoon, ipagkaloob mo ang kagalingan sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa kapatiran, mahal Panginoon, na sa kahirapan, mahal Panginoon, pagpalain mo sila ng lubusan, mahal Panginoon, sa mga pagsubok, tulungan mo sila, mahal Panginoon, na mapagtagumpayan nila, ma-overcome ang mga trials sa kanilang mabubuhay, mahal Panginoon, tugunin mo rin ang panalangin ng bawat isa, at aming dalangin, patuloy mo kaming panghawakan, patatagin, palakasin ang aming panampalataya, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal Panginoon, at aming dalangin sa mga nanilamig na lupaypay, mahal Panginoon, tulungan mo sila, mahal Panginoon, muli mo silang ibangon, mahal Panginoon, hallelujah, sa mga tumalikod ng backslide, mahal Panginoon, muli mo silang dalhin at ibalik sa iyong gawain. Dalangin din po namin sa aming mga loved ones na hindi pa nakakilala sa iyo. Hipuin mo ang kanilang mga puso, mahal Panginoon, at iligtas mo rin sila, mahal Panginoon. At ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangpangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kalimang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman. If we have problems, raise our two hands with authority. Banggitin po natin ang pangalan ng ating pinakamakapal ng Kristo. Mga mahal, palayasin po natin lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Through the first prayer of the beloved Honorable Pastor Luis Almeida, in the mighty presence of the Lord Jesus, we command out demons of sicknesses, infirmities, asthma, diabetes, brittle bone, high blood, leukemia, cancer, hallelujah, ketong, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, we command and cast out, be healed right now, in the mighty presence of Jesus, vices, problem be solved, hallelujah, hallelujah, natutument na kaisipan, hallelujah, hallelujah, anxiety, hallelujah, cast out, kahirapan, poverty, hallelujah, cast out, be healed right now, in the mighty presence of Jesus, be bound to hell, be there forever, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay tumayong lahat, and as a token of our faith, raise our two hands and we will jump 3 times and shout, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Huwag po tayong magbibiro, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Oh, hallelujah. Purihin po ang ating